Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jan Agner at welcome po sa aking Day 58 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. At ang topic po natin ngayon ay, ang series po natin ngayon is panibago na po. So, ang panibagong series po natin is about the Lordship of Christ over all things. At ang topic po natin ngayong araw, September 23, 2024 ay Jesus claims all of our existence. At ang scripture po natin ngayong araw ay Romans 14 verse 7 to 9. For none of us lives for ourselves alone, and none of us dies for ourselves alone. If we live for the Lord, and if we die to the Lord. So wherever we live or die, we belong to the Lord. For this very reason, Christ died and returned to the life so that He might be the Lord of both the dead and living. Sa Tagalog naman po, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay para sa sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay para sa ating Panginoong Diyos, ay nabubuhay, tayo'y nabubuhay. At kung tayo naman po'y namamatay para sa Panginoong Diyos, tayo'y namamatay. Kaya nga sa mabuhay o sa mamatay tayo'y sa Panginoon, sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay. Teaching number 1, we belong to the Lord. Sabi po dito na tayo daw po ay dapat bilong lamang sa ating Panginoong Diyos. Tayo daw po ay tanging sa Panginoong Diyos lamang nakalaan at nabubuhay. Tayo para sa Kanya lamang at wala nang iba pa or sino pa. Teaching number 2, we live and die for the Lord. Sabi naman po dito na tayo daw po ay nabubuhay at namamatay para lamang sa Panginoong Diyos. Kaya nga po, pag tayo po ay nabubuhay, ay dapat po lagi natin pinagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos na ang buhay na meron tayo, hindi ang buhay natin ay sa Kanya lamang bilong. At pag tayo naman po ay namamatay at pag namatay po tayo, sinasabi po natin na pinagpapasalamat natin sa ating Panginoong Diyos ang buhay na meron tayo dahil ang buhay natin ay sa Kanya lamang nabibilang. At pag tayo naman po ay namatay, ang ating katawan o ang ating sarili ay dapat napupunta lamang o tanging bilong lamang sa ating Panginoong Diyos. Teaching number 3, we will be judged by the Lord. Sabi naman po dito na kung tayo po ay nabubuhay at namamatay sa ating Panginoong Diyos, at kung tayo po ay bilong sa ating Panginoong Diyos lamang, ay tayo po ay dapat ang ating Panginoong Diyos lamang ang nagja-judge sa atin at hindi ang iba pa. Kaya po kung may nagja-judge po sa atin, ay hayaan po natin sila, dahil po sa atin, ang dapat namang judge lang sa atin ay tanging ang ating Panginoong Diyos lamang. Dahil Siya lamang ang nakakaalam kung sino at kung ano ang ginagawa natin. Application number 1, count your days. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na dapat po ang mga araw natin ay binibilang natin, dahil dito po natin makikita na dapat po natin i-value o ipaganda o pahalagahan yung bawat araw natin. Application number 2, make your days count. Sabi naman po dito na i-apply natin sa sarili natin kung habang binibilang natin yung bawat araw natin ay dapat po na pahalagahan po natin ito, dahil dito po natin malalaman na ay dapat po na pahalagahan natin ito, dahil dito po natin nalalaman na dapat na pala natin gawin ang bawat araw na tayo ay nag-grow at binabalyo natin ito para sa success natin sa bawat buhay natin. At application number 3,
Live and die for the Lord. Sabi naman po dito na ang buhay po natin ay dapat nabubuhay at namamatay lamang sa ating Panginoong Diyos. Example po nito na kapag tayo po ay nagigising sa bawat umaga, pagpapasalamat po natin ito sa ating Panginoong Diyos. At sabihin natin na nagpapasalamat po tayo sa Kanya. At kapag tayo naman po ay namamatay, ay sabihin po natin na ang buhay ko ay para lamang sa ating Panginoong Diyos. At wala nang iba pa, wala nang kung sino pa. At discussion, how can we make each day count for the Lord? Para po sa akin na ang mga araw ay mahalaga, kaya po mabibilang po natin ito sa pamamagitan ng pagbalyo at pagpapahalaga sa bawat araw na dapat ay may nagagawa tayong maganda at may na-accomplish tayo sa mga araw na yon. At ang mga araw natin ay ipagpapasalamat po natin at ipagkakalaan lang natin tangi sa ating Panginoong Diyos lamang, dahil sa Kanya lamang po tayo nabibilang. At ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.